Ito ay tunay na pangyayari sa isang taong bukod sa tanging biniyayaan ng kakaibang uri ng anting-anting na siyang nagpayaman sa pamilya at sa buong angkan. Sadyang pinalitan ng lugar, pangalan ng tao, ngunit ang trabaho ng bida ay tunay. At kung paano niya nahanap ang kakatuwang mutya ay siyang totoong eksena na nangyari sa totoong bida. Walang internet sa aming bayan, kaya makikiusap ako't hihingi ng kaunting dispensa. Ang tawag kasi sa amin ng ibong ito ay balinsasayaw. Hindi ko alam sa Tagalog ang ibong balinsasayaw pero itong ibon na to ay may pugad na siyang pinakamahal sa lahat. Ang pugad do kasi nila ay gawa sa kanilang laway na siyang pinaniniwalaan ng mga Chinese na isang uri ng gamot. Ganito magsisimula ang kwento ng bidang itago na lamang natin sa pangalang Miyok. Madilim pa lamang ay kailangan ng maglakad ni Miyok patungo sa gubat kung saan may maraming yungib at lagusan. Iyon kasi madalas ang nagiging tahanan ng mga ibong balinsasayaw. Isang maliit na ibon ngunit may kakatuwang pugad na pagkamahal kong ibebenta. Dahil iyon ay natatangi. Ang pugad ng ibong yun ay parang sotangho ng imahe. Iyon ang laway ng ibong balinsasayaw na siyang ginagawang gamot ng mga Chinese, kaya mahal at iyon ang madalas na hinahagilap ni Miyok. Malaking pera kapag nakabenta siya kahit kalahating kilo lamang ng pugad na iyon. Katanghali ang tapat at gutom na siya sa kanyang paglalakad nang biglang may marinig siyang iyak ng pusa, isang matandang pusa. Ayon sa paos at pagiging mahina nito, inikot niya ang kanyang tingin upang hanapin kung saan ito nagawi. Kanang banda niya yon narinig at papalapit na sa kanyang kinaroroonan. Maya-maya pa'y bumungad sa kanya ang napakagandang pusa. Kulay bughaw na royal ang mga mata. Kulay puti na may polkadot na kulay itim. Nakatitig sa kanya. Tila ba gustong makipag-usap ng mata sa mata. Nagulat siya nang bigla niyang marinig sa utak niya ang reklamo nito. Gutom ito at humihingi ng pagkain. Unay ayaw pa niyang maniwala at inakalang guni-guni lamang ang lahat. Sinugot niya ito sa isipan din. Nakipagtitig ang tinatanong kung anong pagkain ang gusto nito. Nagulat siya nang sumagot ito ng kahit ano basta pagkain. Kinilabutan siya at napataras. Tunay nga. Kausap nga niya ang pusa sa kanyang isipan. Kinilabutan siya at alam niyang hindi yon kabaliwan. Naengkanto siya. Engkantong pusa malamang ang kausap niya. Sa halip na bigyan ito ng pagkain ay dali-dali siyang umalis. Tinalikuran ng pusang iyon. Maghahanap na lamang siya ng ibang pwesto para makapagpananghalian. Paglingon niya sa unahan ay wala ang pusa. Tamang-tama't may isang punong mayabong sa sanga at dahon. Doon siya umakyat at doon siya magtatagot manananghalian. Mabilis niyang binuksan ng dalang kanin. Adobong kangkong na gulay ang kanyang ulam. Kaya ganado siyang kumain nang biglang umiyak ang pusa sa kanyang mismong harapan. Sa gulat niya nabitiwan niya ang baunan at nahulog yon sa ilalim na halos nangalahati pang laman. "Kainaman, gutom pa ako eh. Paano ka ba nakaakit dito, pusa ka?" Reklamo niya habang nakayukong sinisilip ang nataob na baunan sa ilalim ng puno. Muling umiyak ang pusa. Dumapa sa kanyang harapan. Ipinikit ang mga mata na tila ba nagpapaamo sa kanya. "Hindi ko maintindihan kung nakakatakot ka bang pusa o nakakaawa ka. Para namang kausap kita kanina sa utak ko eh." Patuloy lamang ito sa pag-iyak. Sa isip niya marahil gutom na gutom din nga ito kaya itinuro niya ang kanin sa ibaba. "Kainin mo na lang yon, maayos pa naman yon. Saka kasalanan mo naman kung bakit nahulog eh. Ginulat mo ako, halika, bumaba na tayo ron." Huwika niya at bumaba siya sa punong yun at sumunod naman ito sa kanya. "Kainin mo yan, pusang gala. Langya ka, kulang tuloy ang kanin ko ngayon dahil sa'yo." Anya't tinalikuran na ito. Babalik na siya sa kanyang trabaho. Papasukin niyang muli ang dating kuweba na pinagkunan niya ng mga pugad balinsasayaw. Hindi pa man siya nakapasok at nasa bukana pa lamang ng yungib nang biglang umiyak ang kaninang pusa. "Ano na naman ba yan? Pati dito sa yungib kailangan mo pa akong sundan. Hindi mo ba kinain yung tirang pagkain?" Lumapit ito sa kanyang paa.
Idinanta ang leeg at dumapa na wari ay nagpapalambing. Ano ba kasing kailangan mo? May sakit ka ba? Wala naman akong alam, hindi naman ako doktor ng mga hayop eh. Tanong niya at lumuhod na para haplosin ang ulo nito. Alam niyang gusto nitong lambingin kaya ginawang una ng kanyang paa. Ang kaninang takot niya ay nawala. Natutuwa siya sa pagiging malambing ng pusa sa kanya. Habang hinahaplos ang ulo nito ay may nakapa siyang matigas na bagay. Doon niya itinuon ang kanyang atensyon. Kinapa niya yun at diniinan sa pagkakahawak. Matigas kaya hinawi niya ang makapal nitong buhok upang tignan kung anong matigas na bagay iyon at medyo matulis ng kaunti. Nagulat siya na mapagtantong kung anong bagay iyon. Sungay? Paano ka naman nagkaroon ng sungay? Teka, hindi kaya kampon-kampusa ka? Nakakatakot ka naman, saan ka ba nanggaling talaga? Tanong niya habang himas pa rin ito. Hindi siya makapaniwala. Buong buhay niya noon lamang siya nakakita ng pusang may sungay. Kaya mas idiniin pa niya ang pagpindot upang mapatunayang sungay nga ito. Ngunit tunay nga talagang sungay yon. Nagulat pa nga siya nang biglang mabali ito. Ala ka, pasensya na. Hindi ko sinasadya. Paano na to naputol? Hanya't kinuha niya ang bagay na yon. Kasing laki ng hinliliit na daliri. Ngunit hanggang unang guhit lamang sa daliri ang taas niyon. Iniikot niya yon sa kanyang kamay. Para siyang kakulay ng kuko ng kalabaw. Matigas at makapal. May munting butas sa gitna. Ngunit sarado sa bandang matulis. Hindi siya mapalagay at panayandiin niya sa katigasan nito. Sungay nga. Sungay talaga ito ng pusa. Pero paanong naputol? Ang tigas ng bagay nito para mabuwal lamang sa ulo ng pusa. Naguguluhang wika pa rin niya sa kanyang sarili. Bigay kaya niya ito sa akin? Anya pang muli. Nalibang siya sa kamamasid ng sungay ng pusa. Hindi niya namalayan na wala na ang pusa sa kanyang paanan. Huli na mapagtanto ang bagay na yon. Mingming, asan ka na? Sa akin na ba to? Bakit ba para ka naman yatang naingkanto? Sigaw niya sabay ikot para hanapin ang pusa. Ngunit hindi niya mahanap pa. Nagtataka siya kung bakit bigla na lamang itong nawala nang hindi niya namalayan. Nasaan na ba kasi yung pusang yun? Wala sa sariling inilagay niya sa kanyang bulsa ang munting sungay nito na nakuha niya sa ulo ng isang estrangherong pusa. At noon lamang niya nakita sa kagubatang yon na ilang beses na siyang sumuot sa kagubatang iyon. Sinubukan pa niyang hanapin muli ngunit kung kailan siya naman ang naghahanap ay ito naman ang wala at hindi nagpakita. Biglang bumigat ang kanyang pakiramdam. Mainit ang kanyang mukha at ang singaw ng kanyang mga mata. Kinapa niya ang kanyang sarili. Medyo mainit kaya naman alam niyang nilalagnat siya. Sa init malamang ito. Nagdesisyon na lamang siyang umuwi. 3 maliliit na pugad lamang ang kanyang nakalap. Di bali sa susunod makakabawi rin naman ako. Hanya't nagmamadali na siyang umuwi. Sinuong ang init ng araw. Wala siyang magawa dahil biglang sumama ang kanyang pakiramdam. Pagdating sa baryo nakasalubong niya si Lolo Simeon. Malayo pa lamang ay binati niya na ito kaagad. Magandang tanghali, Lolo Simeon. Bakit ka terikan ng araw? Lumalabas ka. Baka sumakit ang ulo mo niyan. Umuwi na po kayo. Tanong niya ngunit imbis na tumugon, bigla na lamang itong yumuko. Pumaligid at dumistansya sa kanya. Hindi man lamang siya nito nagawang sagutin. Napakunot ang kanyang noo. Teka, anong kasalanan ko dun? Maayos naman kami dati ah. Takang tanong niya na sinusundan pa ng tingin ng matanda. Sa huli ay hinayaan na lamang niya ito at diretso nang umuwi sa kanilang bahay. Pagdating sa bahay ay naroon ang kanyang ama't ina. Nakahiga sa berha ang ama't nanay naman ang kanyang inay. O anak, maaga ka yata ngayon. Kumain ka na ba? Halika, kumain ka muna ulit na't may nilaga akong laman dagat. Bigay ni Tia Bebang mo, galing kasi siya sa bayan. Saka na po, busog pa ako, saka masama ang pakiramdam ko. Teka, ang pula ng mga mata mo, nilalagnat ka yata. Magpahinga ka muna kasi, Miyok. Ang tigas kasi ng ulo mo eh. Sinabing kapag araw ng Biyernes, huwag kang magsususuot sa kung saang kagubatan. Malamang naingkanto ka niyan. Sermo naman ang kanyang amang si Loro. Hay, si tatay, ayan ka na naman eh. Nagpapaniwala ka naman sa mga pamahiing yan.
Anong pamahiin? Hindi yan pamahiin, totoo yan. Hindi natin alam, minsan nakakasalamuha lamang natin ang ibang nilalang. Magbabalat kayo at mag-aanyong tao lang sila. Bahala ka dyan, tay, basta ako matutulog na muna. Masama kasi pakiramdam ko talaga. Tapalan mo nga ng talbos ng saging yang noo ng anak mong pasaway, Pering. Kung tumayo ka nga dyan, ikaw ang gumawa kaysa naman istorbuhin mo itong ginagawa ko. Itong si Loro talaga, kahit kailan puro ka utos sa asawa. Pinangasawa mo lamang ako para gawing utusan. Itong si Pering talaga, pantapal lang ang inutos ko, yan dami ng sinabi. Oo, ako na. Ako nang gagawa. Tumayo ito't pagkakuha ay kinuha ang karit. Sira ang modo nitong inaabot ang talbos ng saging. Hanggang sa makabalik ito'y nakanguso pa rin na para bang batang hindi nabigyan ng candy. Yang mukha mo, Loro. Pagkagwapo-gwapong mahirap maipinta. Hindi ko alam kung paano mo ako napapayag na magpakasal sa iyo noon. May panunuya ngunit pabirong saway ni Aling Pering. Si nanay at tatay talaga dinaig pa ang bata kung magsagutan. Maaari bang manahimik muna kayo't mas nakakadagdag na sakit ng ulo ko yung ingay nyo. Sabi na tahimik ang kanyang mga magulang nang marinig ang maotoridad niyang boses. Tahimik na nilagay ni Mang Loro sa kanyang noon ang dahon ng saging. Pag-uwi bumalik na ito sa pagkakahiga. Kahit masama ang pakiramdam niya at inaapoy siya ng lagnat, ay hirap pa rin siyang makatulog. Hindi pa rin niya makalimutan ang pusang may sungay at kung paanong nabuwal yun at nakuha niya mismo. Nang hindi niya matiis ay tinanong niya ang kanyang ama. Tay, may pusa ba talaga nagtataglay ng sungay? May sungay na pusa. Bihira yan, madalas matandang pusa na lalaki. Pero 1 sa 10 milyon lang yatang nagtataglay ng pambihirang sungay sa pusa. Mas matindi kapag engkantong pusa. Mayroon ding engkantong pusa, tay? Oo, kapag natipuan ka ng engkantong pusa, nako sinasabi ko sa iyo, hindi ka niya tatantanan hanggat hindi mo makukuha ang sungay. Kasi ang sungay na iyon ay isang bertud. Kahit aswang takot sa iyo. Mga ahas at anumang peste ayaw kang lapitan. Lalong-lalo naman ang mga elementong gaya ng mga engkanto. Tulala siya habang nakikinig sa kwento ng ama. Hindi niya alam kung nananaginip ba siya sa tagpong iyon. Ibig sabihin ay may taglay siyang bertud ng pusa. At sigurado siyang engkantong pusa yon. Ang nangyaring pakikipag-usap niya sa pusa ay hindi guni-guni. Totoo yun at napagtanto niya na yun ngayon. Nakikinig ka pa ba, Miyok? Naalala mo ba si Remyas, ang isang kilala sa ating baryo bilang magaling na sabungero? Oo naman, tay. Sinong hindi nakakakilala sa taong yun? Isang taong pinagpala sa lahat. Mayaman na, may busilak na puso pa. Yung ibang mayaman hambog eh. Akala mo kung sinong kumakain ng ginto. Pareho lang din namang kanin ang kinakain katulad sa atin. Tama nga, kaya biniyayaan nyo ng isang hindi pangkaraniwang mutya kasi busilak ang puso. Alam mo bang sungay ng pusa ang tangang bertud ni Remyas? Naligaw lang niya minsan ang kanyang pusa dahil matakaw kaso kesyo iligaw para mawala. Nadagdagan pa ng isa. Nagpapaawa daw ang pusa na wag iwanan. Ayun, binalik sa bahay. Habang naglalakad ay nakasalubong sa gubat ang engkantong pusa. Hindi nito alam na isang engkantong pusa pa lang nasagip. Iyon lang naman ang dahilan at unti-unti nang gumanda ang kanyang buhay. Ngayon talagang mayaman at maraming naipundar. Sabi nila kapag galing sa sugal ay babawiin din. Abay, hindi ako naniniwala. Depende siguro kung paano mo pangangalagaan ang iyong naipundar. Si Remyas naman ay galing naman sa sabong lahat ng naipundar niya eh. Hindi lang siya mayabang. Oo nga po, tay. Oo nga pala anak, baka may 100 ka naman dyan, pahiram ako. Para sana sa luguruhan mamaya. Saan po may sabong, tay? Sa Purok 5 may 3 araw na kapistahan ng patron, tupada lang naman, pampaaliw lang. Tahimik niyang dinukot ang pitaka at humugot ng 100 piso. Iyan lang taya, inipon ko pa to para sa pang-1 buwang allowance ni Aida sa kanyang pag-aaral sa lungsod. Naku, napakaswerte ko naman talaga sa iyo, anak ko. Nakangising wika nito. Mabilis itong bumangon upang gumayak. Abot tay nga ang ngiti nito habang ang kanyang inay nakasimangot na namang nakatingin. Tahimik na lamang siyang muling ipinikit ang kanyang mga mata. Sa pagkakataon yun ay tuluyan na siyang nakatulog at gabi na nang magising. Nagulat siya nang bumungad sa kanilang bintana ang muka ni Lolo Simeon.
Titig na titig ito sa kanya. Pulang-pulat nanlilisik ang mga mata. "O Lolo Simeon, ba't nandiyan ka sa may bintana? Halika, pumasok ka rito." Wika niya sa matanda. Ngunit muli na naman itong lumayo. Walang imik at pareho ng reaksyon kanina. Para itong takot na takot kapag nakatingin sa kanyang mga mata. "Ano bang nangyayari kay Lolo Simeon?" Takantanong niya sa kanyang sarili. Medyo magaan na ang kanyang pakiramdam kaya bumangon siya at sinundan ng tingin si Lolo Simeon mula sa bintana. Nagtaka siya sa kanyang nakita. Minsan ang katawan ni Lolo Simeon ay malaki. Malapad ang likod at maayos ang tindig. Minsan naman ay isang matanda na maliit ang katawan at mahina ng lumakad. Nakusot niya ang kanyang mga mata. Tinignan niya kung may kasama ba ito. Ngunit mag-isa lamang itong naglalakad. Pabago-bago ang anyo. May lihim kaya sa pagkatao si Lolo Simeon na hindi alam ng karamihan? Tanong niya sa kanyang sarili. Nabaling ang kanyang atensyon sa ama na bigla na lamang bumungad sa pintuan. "Saan ka ba nakatingin, anak? Kanina pa humahaba ang leeg mo ah." Tanong ni Mang Doro. Hindi niya sinagot bagkus ay diretso niyang tinanong ang ukol sa tupada. "Kumusta ang pustahan, tay? Panalo ba?" "Ayo anak, kita mo nakabili ako ng isda. Abi pagkaswerte ng binigay mong 100, ang bilis ngang naging 1,000 anak. Teka't ibabalik ko sa iyo ang 200. "Ay wag na tay, may pera pa naman ako dito, ayos lang yon." Anya sa kanyang ama. Iniwan lamang nito ang biniling isda saka nagpaalam muling magiinom kasama ang mga kumpare at mga kaibigan. "Huwag maglalasing masyado tay ah." Bilin niya pa rito. Nang gabing yun ay paulit-ulit na sumasagi sa kanyang isipan ang sinabi ng ama, ang tungkol sa buhay ni Mang Remyas, ang tungkol sa tangan niyang bertud. Biglang nagka-interes siyang pasukin ang larangan ng pagsasabong. Mesa na siyang nakapunta sa sabungan at tamang panonood lamang dahil wala siyang pera. Ngayon ay magkakaroon siya ng lakas ng loob dahil hawak nga niya ang isang malakas na uri ng anting-anting na hindi niya inaasahang magiging sa kanya. Kinabukasan habang nagkakape sa bakuran ng bahay ang kanyang ama, ay nilapitan niya ito upang hingin ang nag-iisang tandang nito na nakatali sa kanilang bakuran. "Hindi naman sa nagdadamot ako sa iyo anak. O sige, ibibigay ko sa iyo yan pero kung isasabong mo ay alanganin tayo dyan. Ang tandang kong yan ay mababang uri lamang, tignan mo naman. Itsura pa lamang nakakahiya ng dalhin kahit sa tupada lang. Kaya nga pagiging Kristo lamang ang papel ko sa sabungan eh." "Hayaan mo na tayo, ayos lang yan. Isasabong ko yan sa darating na pintakasi dito sa ating bayan." "Sigurado ka ba anak? Hindi ka mahihiyang bitbitin yan sa sabungan? Kung ako nga ang titingin eh, pansahog lamang yan sa papaya at malunggay eh." "Naku tay, sinasabi ko sa iyo huwag mong husgahan ng maaga yung isang bagay. Tulad din yan sa tao. Kung sino pa yung minamaliit, balang araw yung pang makikita mong umaasenso sa buhay." Saktong dumating ang kanyang ina na may dalang pinalabhang damit. Walang imik nitong isinampay iyon sa tabi nilang mag-ama. "Hindi ako naniniwala dyan anak. Naranasan ko rin naman ang maliitin pero hindi naman nangyari na umasenso ko gaya ng sinasabi mo." "Ay sus Loro, talagang hindi ka magiging kagaya nila. Kasi isa kang taong mabigat ang dinadala. Sinong aasensong tao na nakatunganga maghapon, walang ginagawa, humihiga lang, umuupo, natutulog. Kung hindi tayo magrereklamo na wala nang makain hindi pagagawa ng paraan." Reklamo ng kanyang ina't lihim na lamang siyang napangiti. "Ito na naman ang nanay mo, lagi na lamang mainit ang ulo sa akin." "Ganyan naman kayo dati pa, parang aso't pusa. Hindi ko nga alam kung bakit kayo pinagtagpo ng tadhana eh. Gayong hindi naman makukumpleto ang araw nyo kung walang bangayan na magaganap." Anya't nagpaalam na siya sa mga ito na pupunta sa barkada niya na kapitbahay na mahilig sa sabong. Hahasain niya ang tandang. Habang naglalakad ay narinig niya ang usapan ng mga ginang na nagkukumpulan. Sa tabi ng bakuran ng kanilang kapitbahay, may isang batang naaswang at natagpuan sa ilog na palutang-lutang. Puno ng basura ang tiyan. Napaismid siya nang marinig yon. Ang dami nang naging biktima ng aswang. Dati ay natagpuan din sa harapan ng bakuran nila ang isang braso na pagkamalang pa silang may lahi ng aswang kung hindi lamang sila kilala sa kanilang lugar. Pilit na lamang niya iwinaglit ang masamang balitang yon. Malayo pa lamang itanaw na niya si Agaton. Pinagsasabong ang dalawang tandang nito.
Nagmamadali siyang nilapitan ito at malayo pa lamang ay tinawag na niya ito. Ton, ano yan? Kinukondisyon mo na yung tandang mo para sa darating na pintakasi. Uy, Yok! Nako, himala, mabutit na pasyal ka. Ano yan? Kailan ka pa nagka-interes sa tandang? Ngayon lang. Oo nga bigla ako na lang nakahiligan. Subukan nga nating ilaban sa tandang mo. Abay oo naman, sige, walang problema. Agad nitong dinakipang isang tandang nito at itinali sa haligi ng kanilang bahay saka iniwanan ng isang nakatayo sa kanilang harapan. Nakatayo na ang mga balahibo nito sa ulo habang pasilip-silip sa hawak niyang tandang. Ang tapang naman niyang tandang mo. Hawak ko pa lamang itong tandang ko pero parang gusto na niyang sugurin. Ganyan talaga yan, Miyok. Laging galit kapag may nakikitang ibang tandang, lalo na kapag bago sa mga mata niya. Parang gusto niyang subukin ang tapang ng kaharap. Abay, matapang nga. Medyo, Miyok. Medyo ganadores na rin kasing tawag nila dito. 3 beses na kasi itong nanalo Kaya naman pala medyo ganadores sa laban. Sinimulan na nga nilang ilaban ang kanyang tandang sa ganadores na alaga ni Agaton. Pagkalapag pa lamang ay pinatakbo na itong pabalik sa kanya na tila ba isang paslit na humihingi ng saklolo. Mukhang alanganin naman ilaban niyang tandang mo, takot na takot. Kalalapag pa lamang Hindi, masasanay din ito sa laban, bata pa kasi ito Desidido ka talagang ilaban ito. Sige, hasain na lamang natin ang hasain. Wala akong ideya sa pag-aalaga ng tandang na panabong. Sa'yo na lamang ako kukuha ng ideya, Agaton. Walang problema, Miyok. Basta huwag kang maging adik sa sabong ha. Pampalipas oras lang to. Hindi dapat ginagawang bisyo. Hindi mangyayari yan. Kilala mo ako sa pagiging kuripot, di ba? Saka hindi ako pwedeng maging magastos. At lalong hindi ako pwedeng mawalan ng pera. Alam mo naman pinapaaral ko ng pagiging nurse yung bunso naming kapatid na si Aida. Hindi pwedeng hindi niya maabot ang kanyang pangarap. Hanga talaga ako sa iyo, Miyok. Konti na lang yata ang kagaya mo na pinapasa ng responsibilidad ng mga magulang. Ganun talaga, Ton. Mahirap tayo Itong palong at likas na tahid ng iyong tandang ginupit mo na sana. Kapag lumaylay itong palong sa mata niya dahil sa sobrang haba na isa ito sa magiging sagabal sa magiging laban ng iyong tandang. Kaya naman pala parang kakaiba sa ibang tandang itong akin. Yung sa'yo gwapong tignan samantalang itong sa akin nagmumukhang ermitanyo. Tawanan silang dalawa nang sabihin yon. Napapadalas ang kanyang pagdalaw sa bahay ni Agaton dahil sa kagustuhan niyang magkaroon ng ideya sa larangan ng pagsasabong. Hanggang sa tuluyan ng natutong lumaban ng kanyang tandang. Ngunit hindi hamak na dehado ito kaysa sa alaga ni Agaton. Isang umaga hindi siya mapakali kung totoong magagamit niya ang bertud na sungay ng pusa sa kanyang tandang. Sa paanong kaparaanan naman kaya? Malalim ang kanyang iniisip nang biglang magsalita sa kanyang likuran ng kanyang ama. Ano bang iniisip mo, anak, at parang kailalim naman ang iniisip mong yan? Tay, sa susunod na buwan ay piyesta na dito sa ating bayan. Akala ko naman kung anong problema mo, piyesta lang naman pala. Ilang buwan ka na bang hindi nangunguha ng pugad ng balin sa sayaw? Magkano lang naman nakita sa pangahalaman sa tubuhan ng mayamang asinderong si Ginoong Cordero? Tay, natatakot po ako Natatakot saan? Baka maingkanto ako muli, tay. Baka hindi na pusa, baka iba na. Hindi kita maintindihan, bakit? Naingkanto ka na ba? Opo, tay, isang pusa, kinausap niya ako sa utak. Pero may nakuha ako sa kanya. Hindi kaya niya ito babawiin pang muli. Ikwento mo nga ng maayos, anak, ang labo mo namang kausap Naalala mo ba nung isang araw na nilagnat ako galing sa pangunguha ng pugad? Oo, matagal na yon. Bakit ngayon mo lang ikinukwento? Tay, yung pusa naman kasi hindi ako tinigilan. Sunod na sunod sa akin, hindi ako tinitigilan. Nagpapalambing kaya hinaplos ko ang kanyang ulo. Doon ko nakapa yung sungay, tay. At himalang naputol yun. Saka nang mapunta naman sa akin yung sungay, hindi ko na malayan na nawala na pala siya. Hinanap ko pa pero hindi na nagpakita. Bati sa kwento mo sa akin ng araw na yun, parang maswerte ako at nakuha kong sinasabi mong bertud ng pusa. Hindi makapaniwala si Mang Loro sa kanyang naging kwento. Kinuha pa niya ang bagay na yun at ipinakita sa kanyang ama. Totoo nga. Palagi mo itong dalhin, anak. Ibalot mo sa pulang tela at ilagay sa iyong bulsa.
Tangan mo lagi ang swerte. Takot sa iyo ang mga aswang at mga elemento niyan. Higit sa lahat magiging swerte yan sa sabong. Mangyayari sa iyo ang natamong tagumpay sa buhay ni Mang Remyas. Sigurado kayo, Tay? Sa narinig ko kasi ang mga bertud ay binubuhay sa pamamagitan ng pagre-ritual. Ang ganyang ritual ay diretsyong ibinibigay sa iyo ng isang engkanto. Mabisa na yan. Hindi na kailangan ng ritual. Kaya napakaswerte mo, anak. Sana totoo, Tay. Totoo talaga ito. Mapapatunayan mo yan sa nalalapit na unang araw ng sabong. Kahit wala iyang kaklas-klas nating tandangay ilaban mo, anak. Sinisiguro ko sa iyo. Uwi ka ng kanyang ama. Hindi tuloy siya mapalagay. Habang papalapit ang araw ay lalo siyang nasasabik. Lalong hindi makatulog at minsan ay napapanaginipan pa niya ang engkantong pusa na nagbigay sa kanya ng bertud. Sa panaginip ay kausap niya ito. 3 araw bago ang piyesta. Tuwang-tuwa sila nang makita ang bunso na pababa ng tricycle. Nagtataka sila dahil may kasama itong lalaki. Si Nanay Piring naman niya ang sumalubong dito sa bakuran. Hindi maganda ang kutob niya sa nakikita niya. Mukhang may hindi magandang balita. Miyok, nandito ang bunso natin nagbabakasyon. Masayang wika ng kanilang inay. Nakikita ko naman po, Nay. Pero sino yung lalaki na kasama mo, Aida? Magandang hapon, kuya, tatay. Hindi magandang hapon ko. Sagutin mo ng diretsahan ng tanong ko. Ano ito, Aida? Anong ibig sabihin nito? Kuya, siya po si Benjo. Siyang ama ng magiging anak ko. Anak ng pating sabi na nga ba? Hanep buntis ka, Aida. Nangako ka mag-aaral ng mabuti. Anong ginawa mo? Pasensya na po, kuya, pero hihinto na po ako sa pag-aaral. Mahal ko si Benjo. Nagmamahalan kami. Mahal? Pinaliwanag ko na yan sa'yo dati pa. Ang pag-ibig nandyan lang yan. Pero ang pag-aaral dapat unahin ang bagay na yan. Nabato niya ang tasa ng kanyang kape. Walang paalam niyang nilisan ng bahay. Galit na galit siya sa kanyang kapatid. Kaya bago patuloy ang mandilim ang kanyang paningin ay tatalikuran niya ito at baka mapatay niya pa ang lalaki. Sa daan ay kikibot-kibot ang kanyang bibig habang naglalakad. Ngayon palang minamalas na ako. Maniniwala pa kaya ako sa lintik na bertud na to? Mukhang kamalasan naman yata ang dala nito sa buhay. Uwi ka pa niya sa kanyang sarili. Biglang may umiyak na pusa sa kanyang paligid. Nang lingunin niya nagulat siya nang mamukaan ito. Nakipagtitikan sa kanya ang pusa. Kinakausap siya gamit ang utak. Sinabi nitong hindi kamalasan ng pagbubuntis ng kapatid niyang dalaga. Paanong hindi? 2 taon na lang tapos na yan sa pagiging nurse niya. Sa kanyang mga kamay nakasalalay ang magandang buhay na hinahangad ng aming mga magulang. Hindi sa kamay niya nakasalalay ang magandang buhay niyong magpapamilya. Nasa kamay mo. Paanong nasa akin? Grade 5 lang ang natapos ko. Wala akong pinag-aralan. Paano ko naman mapapaganda ang aming buhay? Wala sa pinag-aralan nakasalalay. Ang tagumpay ng isang tao, nasa diskarte. Hindi rin po pwedeng iasa sa swerte. Pagsusumikapan lahat ng bagay na gustong makuha, maliban na lamang kung may matutuwa sa kagaya nyo. Gaya sa'yo, natutuwa ko sa'yo kaya binigyan kita ng bagay na magagamit mo na instrumento sa pagpapabago ng buhay mo. Naintindihan agad niya kung anong ibig sabihin nito. Subalit nag-aalangan pa siya tila biro lamang ang lahat. Muli siyang kinausap at pinayuhan. Malugod siya nitong sinagot. Ngunit hindi niya namalayan na nasa tapat na siya ng bakuran nila Agaton. Nagtataka ang kaibigan niya dahil sa kanyang pinaggagawa. Kaya kunot noo itong nakapamayuwang habang tinatanong siya. Ayos ka lang ba, Yok? Saka lamang niya napansin na nasa harapan niya ang kaibigan. Palipat-lipat ang tingin niya sa kaibigan at sa pusa. Hindi niya alam kung paano niya ipapaliwanag sa kaibigan. Kunot noong may pagtataka itong pasilip-silip sa kanyang paanan. Ano bang meron dyan? Pusa, may kasama akong pusa. Mas lalong tumindi ang pagkunot ng noo ng kaibigan nito. Mas tinitigan pa nito ang kanyang paanan. Ayos ka lang ba talaga, Yok? Mukhang antindi ng problema mo ngayon ah. Matindi talaga. Uuwi ba namang buntis ang kapatid mong inaasahan mong mag-aangat ng buhay niyong magpapamilya? Kaya naman palang tindi nga naman.
Pero huwag kang papapekto masyado, baka mamaya niyan hindi lang pusa ang nasa imahinasyon mong kausap mo. Ano bang ibig mong sabihin? Anong imahinasyon? Siyempre, iniisip mo may kasama kang pusa. Kawawa ka naman. May kasama naman talaga akong pusa eh. Umikot siya para hanapin ang sinasabi niya pero wala na ito. Nasaan na ba yun? Nandito lang yun kanina eh. Halika na, Miyok. Magkape na lang tayo. Mukhang walang laman ng tiyan mo kaya kung ano-anong nasa isip mo eh. Seryoso ka ba talaga, Agaton? Hindi mo nakikita ang pusa? Seryoso ka rin? Igigiit mo pa talagang may pusa? Meron naman talaga eh. Kausap ko pa nga. Napatawa si Agaton nang sabihin niya yon. Huli na mapagtanto nito na hindi niya dapat pala sinasabi na kaya niyang makipag-usap sa pusa gamit ang isipan. Tahimik na lamang siyang napasunod dito habang papasok ng kusina. Habang nagkakape sila ay nasambit nito ang tungkol sa piyesta. Hindi ako nasasabik sa piyesta. Sa sabong ako nasasabik. Pakatotoo ni Miyok. Sa sayawan hindi ka nasasabik, Miyok. Abay maraming chicks doon. Hindi na, wala akong balak mag-asawa kung ganitong buhay lang din naman ang maibibigay ko. Mag-aasawa ako kapag nabigyan ako ng pagkakataon na yumaman. Pero kung isang kahig isang tuka lamang din naman, tatanda na lang akong binata. Pinaparusahan mo naman ang sarili mo niyan eh. Abay may pangangailangan din naman tayo. Kaysa naman kukuha ako ng babaeng paparusahan ko habang buhay. Ayos na ako mag-isa. Giit niya sa kanyang kaibigan. Hindi siya umuwi sa kanilang bahay ng gabing iyon. Masama ang kanyang loob sa kanyang kapatid. Ayaw niya muna itong kaharap. Saka na siya uuwi kapag maayos na ang kanyang pakiramdam. Saka kapag kukunin na niya ang tandang para isabong. Makalipas ang 3 araw. Sino sa ating tandang ang unang sasabak sa ruweda? Gusto mo bang mauna yung sa'yo, Miyok? O yung sa akin muna? Sige, subukan muna natin tong tandang ko, Agaton. Saka baka sakaling swertehin kahit maliit lang to. Wika niya at pinagbubulungan ng mga tao. Sa kanyang tandang nakasentro ang tingin ng mga ito. Ano ba yan? Kahit sa tupadahan lang walang mag-aabalang pumusta dyan. Tama ka, pangsuhog sa papaya at malunggay lang yan Tawanan pa ang iba nang marinig iyon. Bingi-bingihan siya at nilunukan lahat sa ngalan ng kanyang malaking pangarap. Magtitiwala siyang gamit ang bertud na sungay ng engkantong pusa na nagbigay sa kanya. Mananalo siya at pagkakatiwalaan ang tandang niya sa araw ding yon. Tahimik ang mananari habang kinakabitan ito ng talim sa mismong pinutol na tahid nito. Maging ito'y doon pupusta sa kalaban, hindi siya nababahala, tiwala siya sa tangan niyang mutya. Pagkalagay pa lamang sa ruweda ay sobrang bangis na ng kanyang tandang. Walang alinlangan itong sinalakay ang kalaban. Agad na naglaban ang mga ito sa loob ng ruweda. Walang sayang sa oras. Ganyan nga, alaga ko. Alipustahin ka man ng lahat, baliwala lang. Lumaban lang tayo. Ipakita mo sa kanilang mas malakas ka higit sa inaasahan nila. Wika niya sa kanyang sarili. Natahimik ang karamihan. Kakaibang galing ang ipinakita ng kanyang tandang. Napakahusay nito. Tila ba sanay na sa laban. Nakakatuwa naman pare. Paano mo na-insayo ng ganyang kagaling ang alaga mo, Yok? Hanep pa, mas matindi pa yan kaysa sa inaasahan kong laban. Pero sa utak ko, hindi ang alaga mo ang panalo. Ganun talaga, Agaton. Oo nga, Miyok, mukhang hindi naman napagod itong alaga mo Agad na hinanapan ng kalaban. Maraming sabongero ang kumasa. Gustong subukin ang kanyang tandang. Lihim siyang napangiti at mapanlinlang na anyo ng kanyang tandang. Bisaya kung sabihin ng marami. Pero sigurado siyang lahat ng makakalaban nito ay magiging karne. Magiging pulutan ng kanyang angkan at mga barkada. Ang sumunod na laban ay mas maraming insulto sa kanyang tandang. Isang salpok lang ng tandang ko, tiyak na toda siyang bisayang tandang na yan. Kinawawa masyado ang tandang na yan, bakit pa kasi dinala dito sa sabungan yan? Uwi ka ng may-ari ng bagong kalabang tandang at ng kasama nito. Lihim siyang napangiti, masyadong minamaliit ang kakayahan ng kanyang alaga. Paano'y kararating lamang ng mga ito? Hindi nakita kung paano lumaban ang kanyang tandang, ngunit hindi na rin niya papatulan pa.
Sa laban ng kanilang mga tandang sila magtutuos. Nang simulan na ang sultada ay malawak ang ngiti ng dalawa. Mestizo naman kasi ang pansabong ng mga ito, halatang maganda ang kondisyon. May pakuskus pa ng kamay ang may-ari ng tandang. Wari ay sabik na makamkam ang malaking halaga ng pera. May kalo! May kalo! Hiyawan din ng mga Kristo sa likuran ng kanyang kalaban. Kristo ang tawag sa mga taong pumupunta sa sabong upang pumusta. Mas lalong tumindi ang laban dahil sa sigawan ng mga tao sa paligid. Animoy nakadagdag ang sigawan ng mga ito sa pagiging mabangis ng mga tandang na nagsasagupaan sa gitna ng ruweda. Maliit yung tandang niya, ngunit kung pumalo ay matindi. Napansin yon ng kalaban, kaya bigla itong natahimik. Lihim na nanonood sa bawat kilos ng kanyang tandang. Ramdam na nito ang pagiging dihado. Kilos pa lamang ng kanyang tandang ay sobrang nakakamangha. Maliit lang pero todas ang malaki. Abay parang David at Goliath ang laban ng ito ah. Sigaw rin ng mga Kristong iba pa. Mas lalong lumawak ang kanyang ngiti. May nagtitiwala na sa kanyang tandang. Malaking bagay dahil mas nahimok din ang kanyang kalooban na magtiwala pa sa kanyang alaga at sa tangan na rin na bertod ng sungay ng pusa. Alam niyang dito nang galing lahat ng kung anong nangyayari sa ngayon. Ang mga kilos ng kanyang tandang, animoy simbangis ng pusang galit na galit. Ilang sandali pa'y nakita na niyang bumulagta ang tandang ng kalaban. Napataas siya ng kamao, malaking halaga ng pera. Hindi hamak na mas dumoble pa ang perang mayroon siya ngayon. Salamat naman po, simula na marahil ng aking magandang pangarap sa pamilya. Uwi ka niya sa kanyang sarili. Hindi nagpapatinag ang kanyang tandang, animoy hindi napapagod. Nagpapakitang gilas pa rin yon. Abay matindi itong tandang mo ah, ilaban mo araw-araw to. Habang tumatagal mas lalo itong gagaling at mas gaganahan pang lumaban. Pwede pa kaya itong ilaban, Manong? Abay bakit naman hindi, pwedeng-pwede ito. Ang tagal ko ng mananari ngayon lamang ako nakakita ng ganito kahusay na tandang. Lihim siyang napangiti sa mananari. Ilalaban na namang muli ang kanyang tandang. Muling nakahanap ng katapat para sa kanya. Sa ikatlong pagkakataon, muli na namang nilaban ang kanyang tandang. Ganoon pa rin. Maliit pa rin kaysa sa kalaban ng kanyang tandang. Ngunit may nagtitiwala na dito. Marami ang pumusta sa panalo. Nang may sarado na ang logrohan ay muli na namang nagumpisa ang laban. Pangatlong beses, ngunit ang enerhiyan taglay ng kanyang tandang, laging sariwa. Laging matindi at walang kapaguran. Laging nasasabik sa laban. Napakaswerte mo naman sa tandang mo, Miyok. Tignan mo naman, kay liit pero kay tapang-tapang na tandang. Tumawa siya sa naging biro ng kanyang kaibigang si Agaton. Birong totoo. Pagkalapag pa lamang sa ruweda ay bakbakan na kaagad. Hindi umuurong ang tandang niya. Lagi itong handang salubungin lahat ng tirada ng kalaban. Hindi rin nagtagal ang sultadahan. Nasaksak agad ng tari ang tandang ng kalaban. Dalawang magkasunod tapos ay bumagsak na ito at nangisay. Hanip naman, Miyok, panalo ulit. Grabe naman ang swerteng hatid ng tandang mong to. Hindi ko rin inaasahan, Ton. Grabing swerte ang dala nitong... Hindi niya matukoy ang kanyang nais sabihin. Hindi niya pwedeng sabihin ang tungkol sa bertod. Walang pwedeng makaalam ng tangan niya yon. Ang tandang, Yok, hirap ka pang sabihin eh. Tandang lang naman ang sasabihin mo. Ay, oo nga. Tandang nga, Agaton, tandang yon. Nakakatatlong panalo na yan ah. Ano, gusto mo pa bang ilaban? Hindi na muna siguro, kawawa naman. Pagpahingayin muna natin, may bukas pa naman. 3 araw ito, hindi ba? Oo naman, magkano bang panalo mo? Malaki-laki, hindi ba? Nasa 50 mil na eh. Hindi ko nabilang, Agaton, pero bibigyan naman kita ng balato. Saka itong isang bihag ko, ibibigay ko na rin sa iyo para may pangtinola ka. Abay, nagsimula na rin akong maambunan ng swerte ng kaibigan ko ah. Ang swerte ko naman, Miyok. Kung swerte man itong matatawag, Agaton, sana tuloy-tuloy lang dahil gusto kong mapaginhawa ang buhay ng aking ina. Simula pagkabata ako'y subsub na sa trabaho si nanay eh.
Si tatay ay talaga namang wala akong masabi. Wala eh. Tatay ko pa rin yun kahit na anong mangyari. Natawa na lamang si Agaton sa kanyang sinabi. Magkatulad lamang din kasi sila ng kapalaran. Ang amang imbis na ito ang bumubuhay sa pamilya, ito pa ang binubuhay ng asawa. Tapos ang kanilang inay tila baliwala lamang at hinahayaan lamang ang pagiging irresponsable nito. Unang araw ng sabong, malaking halaga agad ng pera ang kanyang panalo. 3 panalo ang kanyang tandang. Samantalang ang ganadores na tandang ni Agaton ay nadali ng kalaban. Mabuti na lamang at nakabawi ito nang pumusta ito ng 3 beses sa kanyang tandang. Isang plano kaagad ang nabuo sa kanyang isipan. Bibili siya ng tricycle. Sa 2nd araw ng panalo niya sa sabong, tiyak na makukuha na niya ang tamang halaga. Kapag may tricycle na sila, ang tatay niya ang uutusan niyang mamasada. Wala na itong magiging dahilan pa. Maghahanap buhay ito dahil obligasyon itong buhayin ng kanilang ina. Pagdating niya sa kanilang bahay ay iniabot niya sa kanyang ama ang kanyang biyag. Panalo ang tandang mo anak. Ang galing naman. Sabi na eh. Sa bertod yun eh. Oo siguro tay. Lutuin mo na lang yung bihag para may pang-ulam tayo. Tiyak hanggang bukas pa yan. Pwede mong gawing pulutan ng iba dyan. Wala bang balato dyan anak? Kahit pang inumin lang. Kasi may pulutan naman eh. Nakangising biro nito. Dumukot siya ng 1,000 at iniabot sa kanyang ama. Nako, bibigyan mo talaga ako anak. Ibig sabihin malaki ang panalo mo. Kunti lang tay. Ito, bigay ko sa'yo. Sa'yo na yan Mamaya bibigyan ko din si nanay. 1,000? Kalaki naman ito anak. Sobrang laki ng panalo mo siguro. Akin talaga lahat to. Oo tay, sa'yo na yan. Maliit lang naman ang panalo ko. Sana nga madagdagan pa eh. Sa tangan mong bertod, tama anak. Sabi ko sa'yo Hindi lang yan ang magiging panalo mo anak. Tiyak ako doon. Yung bibig mo tay, hinaan mo lang. Oo anak, tahimik na ako. Biglang bumukas ang kwarto ni Aida. Lumabas ito kasama ang nobyo kaya muli na namang nasira ang kanyang araw. Kuya, mag-usap naman tayo kahit saglit lang kuya. Hiling nito sa kanya, ngunit nagbingi-bingian siya. Tay, lutuin mo na yan, magiinom lang kami ni Agaton. Baka hindi rin ako matutulog dito mamaya. Ina-Agaton na lang ako maglalagi. Paalam niya sa kanyang ama. Hindi niya nagawa kahit tapunan man lamang ng tingin ng kapatid. Kuya naman mag-usap naman tayo Ngunit hindi pa rin siya tinugunan. Diretso itong umalis ng walang lingon-lingon. Imbis wala siyang balak gumala sa piyesta ay napilitan na lamang siyang mag-ikot-ikot. Nang sa ganun ay makalimutan naman niya ang sama ng loob niya sa kapatid. Muli na namang nagkuros ang landas nila ni Agaton. Ngunit sa pagkakataong yun ay may kasama itong nobya. Kaya para hindi makaistorbo hindi siya sumama sa mga ito. Nang yayain siyang pumunta ng perya. Walang direksyon ang kanyang lakad. Pasilip-silip lamang siya sa kanyang relong pambisig. Uuwi siya kapag tulog na ang buong kaanak lalo na si Aida. May papasok siya sa sayawan. Ngunit paikot-ikot lamang naman siya ron. Hihintayin ang pag-usad ng oras. Kung kailan naman gustong-gusto na niyang umuwi at matulog ay saka naman tila bumabagal ang takbo ng oras. Sobrang tagal ng takbo. Kung saan siya nakakarating at hanggang sa mamataan niya si Lolo Simeon. Hindi siya magkakamali. Si Lolo Simeon ito, sombrero pa lamang nito at tungkod ay alam na nito ang albularyo sa kanilang baryo. Nagtataka siya kung bakit ito gumagala. Mag-aalas 10 na ng gabi. Mabilis sa mga hakbang niya upang lapitan ito. Ngunit nagulat siya nang bigla itong nawala sa kanyang paningin. Sa isang kisap mata lamang ay naroon na agad ito sa unahan. Mas malayo ng 100 metro. Paano nangyari yun? Nandito lang siya kanina. Hindi ako magkakamali doon. Anya pa sa kanyang sarili. Mas nagulat pa siya sa mga sumunod na ginawa nito. Tumalon ito at pagbagsak sa lupa ay naging isang malaking aso. Kulay itim at mabilis na tumakbo papalayo. Hanggang sa tuluyang nawala na sa kanyang paningin. Kumurap siya ng ilang beses. Hindi makapaniwala sa nasaksiyan. Si Lolo Simeon, siya ang aswang sa kanilang baryo. Isa itong huwad na albularyo. Ito ang nanggagamot ngunit ito rin ang nambibiktima. Kailangan niyang gawan ng paraan kung paano ito mapapalayas sa kanilang lugar.
Naisip niyang sundan ng matanda, baka sakaling makita niya ng aktwal ang ginagawa nitong pambibiktima. Habang naglalakad patungo sa daang tinatahak kanina ng matanda, ay napagtanto niyang patungo ito sa bahay ng isang bagong lipat na mag-asawa. Ang buntis na ang asawa ay sundalo. Nagmadali at lakad takbo siya nang makita na doon ang puntirya ng aswang. Kailangan niyang may taboy doon ang aswang bago pa nito mabiktima ang buntis. Pagdating niya sa malayo pa lamang ay dinig na niya ang umbangol ng buntis. Namimilipit ito sa sobrang sakit ng tiyan. Nakita niya ang aswang na hindi na ito isang aso, kundi isang uwak sa bubong ng bahay ng buntis. Mag-isa pa naman ito sa bahay. Minsan lamang umuwi ang asawa nitong sundalo. Ewan lamang kung paano naatim ng asawa nito na iwanang mag-isa ang asawa. Gayong alam nito na buntis at panganib ang anak ng mga ito. Nagkubli siya at naganap ng pwedeng ibato sa nakatuwad na malaking uwak sa bubungan. Isang malaking bato ang kanyang nakapa. Pinilit niya itong buwalin mula sa pagkakalibing nito mula sa ilalim ng lupa. "Humanda ka ngayon, Lolo Simeon. Swertihan na lang to." Anya sabay bato ng buong lakas sa nilalang na nasa bubungan. Alam niyang natamaan ito ngunit diretso itong nakalipad palayo. Tungo yun sa kanilang sityo. "Kawawa talaga yan, Lolo Simeon eh. Sige lang. Makikilala ka rin ng madla sa totoo mong katauhan." Anya't sinilip niya ang oras. Mag-aalas 12 na ng hating gabi. Sa pagkakataong yun ay tinungo niya ang kanilang bahay. Makakauwi ni siya dahil tiyak na tulog na ang kanyang pamilya. May kalayuan tuloy ang kanyang lalakarin dahil nakarating pa siya sa isang lugar na hindi naman siya dapat naroon. Pero nangyari ang hindi inaasahan. Pagdating sa kanilang bahay ay tahimik ang lahat. Gutom siya ngunit mas pagod siya at antok na. Kaya diretso na siyang natulog. Sa pagod ng kanyang katawan ay nakatulog agad siya at kakahiga pa lamang. Nagising siya alas 10 na ng umaga. Bumungad agad si Aida kaya muli na namang nasira ang kanyang araw. Kaya kahit gutom siya diretso siyang bumaba patungo sa bahay nila Agaton. Kuya, patawarin mo na ako. Mag-usap muna tayo. Wika nito ngunit masakit pa rin ang kanyang loob. Nangako kasi itong magtatapos ito kahit na anong mangyari. Ngunit umuwi lamang itong buntis. May kasama pang nobyong dagdag pa sa kanyang palamunin. Habang naglalakad sa daan ay namataan niya sa bakuran ng bahay nito si Lolo Simeon. May tali ang balakang. Mas nahihirapan pa itong maglakad. Sabi na't ito ang aswang sa baryong to eh. Wika niya't pasulyap-sulyap siya sa matanda. Abala ito sa paglilinis ng kung anong bagay. Diretso lamang din siya sa paglalakad. Nawalan na siya ng gana na batiin ito. Simula din nang magkaroon siya ng bertod na sungay ng pusa, ay tila nilalayuan na siya ng matanda at ayaw na siya nitong makausap. "Ayos lang, hindi talaga tayo talo kasi aswang ka. Ako ang mandurugas ng mga aswang." Anya sa kanyang sarili. Pagdating sa bahay ni Agaton ay naabutan niya ito na naghahanda ng kanyang tandang. "Pinaliguan mo na palang alaga ko, pre." "Oo, syempre naman. Pare, tiyak na mas malaking halaga mapapanalunan nito mamaya. Tiba-tiba tayo sa manok mong ito, Miyok." "Sigurado ka ngayon sa tandang ko, Agaton. Samantalang isa ka rin noon sa nangmamaliit dyan." Tumawa lamang ito. Hindi talaga ito makapaniwala na mananalo ang kanyang tandang. "Teka lang, paring Miyok. Pangalanan kaya natin siyang Rocky." "Ikaw talagang magpapangalan sa kanya. Ako ang may-ari ah. Ako dapat ang magbigay ng palayo sa tandang ko." "Siloso naman itong taong to, syempre. Pwede naman siguro na ako magpangalan, di ba? Kaibigan naman tayo eh. Saka hindi naman ako iba sa'yo, di ba?" "Ay, sige na nga. Saka bakit nga ba Rocky? Ang dami naman pwedeng palayaw, bakit Rocky pa?" "Kasi sintigas ng bato ang katawan." "Rock, parang bato. Hindi natatamaan. Kita mo naman, hindi ba? Ang tigas ng katawan niyang si Rocky." "Yun na yun. Pero maganda naman siya, pwede na rin siguro." "Oo, saka Rocky kasi miracle. Diba, sa liit niyang ito, kaya niyang gapiin kahit malalaking tandang. Pwede ngang David eh, kaso mas astig pag Rocky. Kaya simula ngayon, Rocky nang ipapangalan natin sa kanya." Sumang-ayon na lamang siya rito.
mas maganda rin ang alagang may pangalan. Diretso na siya sa tawag sa bansag nitong si Rocky. Oo nga pala, baka pwedeng makikain ulit. Bad trip pa rin ako sa bahay. Kay Aida pa rin ba? Naku, tanggapin mo na lang ang nangyari, paring Miyok. Tanggapin mo na yung pamangkin mo. Ganyan talaga ang buhay, hindi natin hawak ang magiging takbo. May biglaan talagang pagbabago. Hindi mo hawak ang kapalaran ni Aida, kaya wag mo nang pangunahan pa. Naging pastor ka na ngayon tuloy, Agaton. Pakainin mo na nga ako. Humingi lang naman ako ng pagkain, ang dami mo nang sinabi. Nagtawanan silang dalawa habang papasok sa loob ng bahay nito. Wala ang ina nito na naglalako ng gulay. Ang ama naman nito'y maagang nangapit bahay, may kaarawan kasi. Kaya maagang inuman na naman. 2:00 ng hapon sila tumungo sa sabungan. Pagdating doon ay sinalubong na agad sila ng mananari. May nahanap na agad itong katapat sa kanyang tandang. Wala siyang pag-aalinlangan na pumusta ng Jesmil. Ang liyamador ang umiikot para malikaw mampantapat sa kanyang logro. Nang makumpleto yun ay agad na inumpisahan ang sultadahan ng 2 tandang. Hiyawan ang lahat nang magsimula ang sultada. Nakapokus lamang siya sa kanyang tandang. Tiyak niya ang kanyang panalo. Hindi pa man nangangalahati ang bakbakan ng mga ito sa gitna ng ruweda. Kita mo, Miyok, ang galing talaga ng alaga mo. Napakabangis. Hindi ko tansya kung sa aling hayop ko siya maiahalin tulad eh. Tiyak na naman ang panalo natin, Ton. Kita mo, hindi na masyadong nakakalipad ang kalaban oh, pero magaling din siyang umilag sa tari ng kalaban. Halatang na-ensayo ng gusto. Pero wala yan. Konting maling kilos lang, tiyak na talo agad yung kalaban. Kita mo naman si Rocky, hanip sa galing kung bumuelta. Oo, tama ka. Konting sandali pa. Ayun, natamaan nga. Sigaw niya nang madali ng kanyang tandang kalaban nito. Isang baon lamang ng tari sa gitnang dibdib nito ay nangisay agad ang kalaban. Nadali nga, Miyok, talo ng kalaban natin. Paldo na naman tayo nito. Sigaw ni Agaton. Sobrang ingay sa loob ng sabungan. May dismayado at may natutuwa. Pero ang mas natutuwang unang-unay siya yon. Patuloy lamang ang laban. Gaya ng kahapon, hinanapan pa rin ito ng katapat. Walang pag-aalinlangan pa rin siyang pumusta sa kanyang alaga. Hindi nagbabago ang liksi at bangis na taglay nito. Wari ay hindi pa rin ito napapagod. Muli ay nagapi nitong muli ang kalaban. Umabot siya sa pangatlong laban pagkatapos ay pinahinga niyang muli ang kanyang alaga. 3 magkasunod muli na panalo sa araw na yon. Bukas ay muli na naman niya itong ilalaban. Masaya ulit silang umuwi ni Agaton gaya ng mananari. Kay Agaton niya muling iniwanan ng kanyang alaga. Saka ibinigay niya rin dito ang isang bihag pagkatapos idinala ang 2 sa kanyang ama. Ito na talaga yun, anak. Naniniwala na talaga ako na tunay yung nakita mong Bertod. Pero tay, sana walang makaalam nito. Baka pagkainteresan ng iba eh. Siyempre anak, tayo lang ang nakakaalam ng bagay na yan. Hindi pwedeng may makakaalam na iba. Salamat po, tay. Wika niya sa kanyang ama. Natapos ang 3 araw na piyesta ng walang palya. 3 sunod-sunod na panalo sa loob ng 3 araw. Biglang umugong ang kanyang pangalan sa buong baryo. Isang mahusay na sabongero at isang mahusay na antingero. Hindi man niya aaminin ng bagay na yun ay hindi rin siya tatantanan ng paniniwala ng mga ito. Isa siyang magaling na antingero sa paningin nila. Bahala na't basta hindi siya aamin. Ang nalikom niyang pera sa piyestang yun ay binili niya ng tricycle gaya ng kanyang pangarap. Tuwang-tuwa ang kanyang ama nang malamang bigay niya yon sa ama. Doon niya rin napagtanto na hindi naman talaga tamad ang kanyang ama. Kinulang lamang sa pagkukunan ng hanap buhay. Salamat anak, salamat. Sa wakas may pagkukunan na ako ng hanap buhay. Makakatulong na ako sa inyo ng inyong ina. Saka anak, patawarin mo na lang yung si Bunso. Kahit anong mangyari, kapatid mo pa rin yun. Ang anak niya, pamangkin mo yun. Alagaan mo itong tricycle tay, bagong-bago to. Kaya matagal bago to masira. Basta alagaan mo lang. Tanging tugon niya. Baliwala ang sinabi ng ama tungkol sa kanyang kapatid. Galit pa rin siya rito. Hindi niya matanggap ang ginawa nito. Nagpakahirap siyang suungin ng yungib para makuha mga bagay na ipinagbebenta niya para maging allowance nito sa pag-aaral. Tapos ay uuwi lamang itong nagdadalang tao.
Oo anak, pangako. Hindi pa rin sila maayos ng kanyang kapatid na babae. Ayaw pa rin niya itong kausapin. Ang nobyo nito'y bumalik ng lungsod para magtrabaho. Kahit hindi sila maayos ng kapatid niya, ang sa utak pa rin niya ang makaipon ng pera para sa panganganak nito. Muli siyang bumalik sa paghahanap ng pugad. Tapos na ang piyesta at wala na rin siyang pagkakaabalahan pa. Ang ama naman niyang nagdadala ng kanyang tricycle. Magiging katuwang na niya ito sa hanap buhay. Hindi pa siya nakalayo sa baryo nang mabalitaan ang tungkol sa buntis na asawa ng sundalo. Patay na ito at ang sabi na aswang. Bigla niyang naalala si Lolo Simeon. Talagang hindi nito tinigilan ng buntis. Hanggang sa madali niya ito ng tuluyan. Hindi na maganda to. Kailangan kong gumawa ng paraan. Kailangan matigil ng ginagawa ng matandang hayop na yon. Uwi ka pa niya sa kanyang sarili. Tumuloy pa rin siya sa paghahanap ng pugad. Siya lang ang may lakas ng loob at sanay sa pagpasok sa yungib dahil takot ang iba sa mga makamandag na ahas. Kaya pagbalik niya sa yungib ay tumambad sa kanyang napakaraming pugad. Unang beses yon na nakakuha siya ng maraming ganito. Halos umabot ng kalahating sako. Umabot sa 10 kilo ang kanyang naipon. Malaking halaga na yun ng pera. Ang kanyang pangarap ay makapagpatayo ng 2 palapag ng malaking bahay. Pakaunti-kaunti na lamang hanggang sa tuluyan na niyang makikita ang pagbabago at paggaan ng kanyang buhay. Matapos niyang maibenta ang mga pugad ng balin sa sayaw sa mamimili sa kanilang bayan, ay itinago muna niya ang bagong ipon na pera. Tuwang-tuwa siyang umuwi ng kanilang bahay. Ang bagong misyon niya yung mawala si Lolo Simeon sa kanilang baryo. Ngunit muli na namang yung nawala sa utak niya nang salubungin siya ni Agaton. Kanina pa kita hinihintay pero makakahabol pa naman tayo kahit isang laban lang. Bungad nito. Ano na naman ba yun, Agaton? Sinong lalabanan natin? Kailan ka pa natutong maghanap ng kalaban? Hindi tayo yung tandang. Kanina ko lang din kasi nalaman na unang araw na ngayon ng sabong sa baryo magtindok. Kaya madali akong pumunta sa'yo. Dakilang sabongero ka talaga, Agaton. Bukas na lang siguro, pagod ako Galing ako sa hanap buhay. Sayang naman yung ngayon. Tiyak naman na panalo ulit si Rocky. Ang galing kaya ng tandang na yun. Namiss ko nang makita sa Rueda si Rocky Pagod nga ako, Agaton. Ikaw na lang, dalhin mo si Rocky. Ikaw na muna ang kasama niya sa laban. Bukas na ako sasama sa'yo. Sigurado ka ba? Payag kang dalhin ko mag-isa si Rocky. Baka matalo, yari ako. Hindi yan, saka oo naman, dalhin mo si Rocky. Bakit naman hindi ako papayag no? Bukas na ako sasama. Pagod ako Wika pa niya. Agad itong nagpaalam para puntahan ang sabungan. Dala ang kanyang tandang. Gusto muna niyang magpahinga dahil malaking pera na rin naman ang naipon niya sa pangunguha ng pugad. Kalahating araw lamang ay nakaipon na agad siya ng 9,000. Natulog muna siya para magpahinga sa kanyang sarili. Gabi na nang magising siya at nagtaka. Nang pagbaba niya sa kanyang kwarto ay nabungaran niya si Agaton na malayo ang tingin. Nandito ka na pala. Gabi na pala ngayon. Kagigising ko lang. Pagod talaga ang katawang lupa ako Sumama ka sa akin. Saan na naman? Magkano panalo mo? Talo Pasensya na, Miyok. Nabihag si Rocky ng kalaban. Talo si Rocky ko? Kawawa naman. Oo, wala na si Rocky. Magkano kaya utang ko sa'yo? Natalo si Rocky ng kalaban. Oo, may utang tuloy ako sa'yo. Baka nga may kasama pang galit Ewan ko sa'yo, Agaton. Saan nga pala tayo pupunta? Tanong na lamang niya rito. Nasasayangan siya kay Rocky ngunit wala na siyang magagawa. Nadali ito ng kalaban. Ngayon ay mas naniniwala na siyang kaya laging panalo si Rocky ay dahil sa tangan niyang bertod na sungay ng pusa. Sa kabilang sityo, makiramay sa namatayan. Kawawa yung sundalo. Naisabak na sa gyera tapos yung asawa dito inatake naman ng aswang. Hindi man lamang makauwi kasi ayaw payagan ng commander. Higit daw na mas mahalaga ang sinumpaang tungkulin sa bayan. Kaya ayaw kong maging sundalo Hindi ko kaya yung ganun. Magwawala talaga ako kapag ganun Natulala siya. Tingin niya kargo de konsensya niya ang nangyari. Dapat ay gumawa siya ng aksyon. Ngunit wala. Pinabayaan niyang palaboy-laboy ang aswang. Hindi rin niya pwedeng sabihin kay Agaton na tiyak na hindi ito maniniwala. Mag-isa niyang gagawin ng misyon at patatapusin muna niya ang libing ng biktima nito.
Magpupuyat siya gabi-gabi upang makabawi at upang maibsan ang konsensyang nakapatong sa kanyang dibdib. Noong tumambad sa kanya ang mukha ng biktima, maganda sana ito, mestiza. Nadali lamang na mapagkunwaring nilalang. Nagkunwaring kakampi ng mga taong may sakit. Yun pala'y ito din ang nambibiktima. Habang nakikipagpuyatan ay nakisali rin siya sa larong baraha. Pusoy dos ang tawag sa kanila. Naglilibang lang naman pero hindi niya akalain ang kanyang naging libangan lang naman ay lumikom muli ng malaking halaga. Anong swerte bantangan mo? Tila sa'yo na lahat yata ng bariyang nasa bulsa namin ah. Nakatumpok na lahat sa harapan mo, Miyok. Saka lamang niya napansin na nasa harapan na niya lahat ng barya. Pero lahat yun ay ibinigay niya sa namatayan. Wala siyang dinala kahit na piso. Umaga na silang umuwi at tanghali na siyang nagising. Gising ka na rin pala, kumain na tayo, gutom na ako. Anya kay Agaton. Oo nga kanina pa kumakalamansikmura ako, kaso ang tagal mong magising. Hiraulo, kaharap mo lang naman ang kaldero. Bakit hindi mo na lang binuksan? Ikaw talaga, halika na nga, kumain na tayo. Habang kumakain ay bigla na lamang naalala ni Agaton ang sabong sa sityo magtindok. Kaano-ano mo ba yung pinaglamayan natin kagabi at parang hindi ka pa rin makatanggap ng pagkawala ng babaeng yon? Hiraulo ka talaga, Miyok. Bakit naman ako masasaktan sa pagkawala ng babaeng yon? Nasasayangan ako kay Rocky. Wala na tuloy tayong pansabong ngayon. Yun lang pala May 2 tandang ka pa, hindi ba? Yok, tiyak na mas matatalo tayo sa tandang kong yon. Ilang taon ko nang hinahasa ang mga yun lumaban, ewan na lang talaga. Akong bahala, basta tapusin lang natin kumain, isasabong natin yung isa sa tandang mo. Mukhang gumaganti ka lang sa akin, Yok. Gusto mo rin yatang mabihag yung tandang ko Ipapakita ko sa iyo, pupusta ako ng 10,000, walang alinlangan. Ikaw talaga. Duda na talaga ako, tiyak ako may tinatago kang anting-anting Wala, ano ka ba? Wala akong anting-anting. Sige na, bilisan na natin kumain para makaalis na tayo. Matapos kumain ay dumiretso sila sa bahay nila Agaton upang kunin ng tandang. Hindi pa rin ito mapalagay. Takot na baka matalo ang tandang nito kapag kanilang inilaban. Pagdating sa sityo magtindo kaya alanganing iniabot ni Agaton sa kanyang alaga nito. Akin na, ayun ang mananari, pakabitan natin ng talimantahid nito nang mahanapan na rin ang kalaban. Sigurado ka ba talaga, Miyok? Ilalaban natin itong tandang ko. Oo nga, akong bahala rito. Hindi may pinta ang pag-aalala sa mukha ni Agaton habang iniaabot sa kanyang tandang. Napapangiti na lamang siya habang tinitingnan na reaksyon ng kaibigan. Ngunit hinayaan na rin niya at tiyak naman siyang mawawala ang alinlangan nito kapag nagsimula ng lumaban sa ruweda ang kanyang tandang. Gaya ng kanyang sinabi, 10,000 ang kanyang naging logro. Walang pag-aalinlangan iyon. Nang magsimula ang laban ay hindi makapaniwala si Agaton. Ilang beses na nitong hinasa ang alagang tandang, ngunit hindi ganito kaliksi at kagaling na lumaban. Nakikita nito ang kilos nito sa dating si Rocky. Ganito ka bang si Rocky kung lumaban? May sa pusa kung lumundag pa itaas. Ang huling palo nito nagpapaingay sa lahat ng mga Kristong naroon. 2 beses na magkasunod na sinaksak ng tandang ni Agaton ang tandang ng kalaban. Diretso itong nangisay hanggang sa nawalan ng buhay. Napatalon si Agaton sa sobrang tuwa. Hindi nito alam kung paano nangyari yon. Pero isa lang ang tunay sa pagkakataong yon. Nakahandusay ang tandang ng kalaban. Panalo ang kanilang tandang at panalo ang kanilang logro. Muli na namang nabaling sa sabong ang kanyang atensyon. Dahil na rin sa perang panalo na siyang bubuo sa kanyang mga malalaking plano sa buhay. 4 na magkasunod na panalo sa araw na yon. Malaking halaga ng pera ang kanyang nalikom. Dahil doon ay mas nainganyo pa siyang muling bumalik kinabukasan. Iba ka talaga, Miyok. Ano kayang bumabalot sa'yo? Hindi ako naniniwalang normal pa rin ang lahat ng ito Ano bang ibig mong sabihin? Abnormal ako? Hindi. Ano ba yan? Naiintindihan mo naman ang ibig kong sabihin Yung pagkatao mo. May taglay kang anting-anting no? Ay, kalimutan mo na nga yan. Ilang ulit mo nang tinatanong sa akin yan sinabi na ngang wala. Ang daya mo talaga. Matagal na tayo magkaibigan pero hindi ka pa rin nagtitiwala sa akin.
Bakit ba kasi hindi mo na lang sabihin sa akin ng totoo? Hindi ko rin naman ipagsasabi sa iba eh. Sa atin lang kasi magkaibigan tayo. Nababuga na lamang siya ng hangin at napilitan na magtapat. Ikinuwento kung paano niya nakuha ang tangan niyang bertod. Sabi na nga ba't hindi ka panipaniwala? Tapos ang kilos ng tandang na nahahawakan mo't na ilalaban kasing bangis ng pusa. Basta ipangako mo sa akin, lihim lang natin tong dalawa ah. Oo, sa atin lang to,